Ito ay isang totoong kwento. Isang lalaki ang natrap sa isang kuweba sa loob ng 27 oras dahil sa head-down position. Sa 70 degree na anggulo sa mahabang panahon, nagsimula siyang makaranas ng matinding dugo, mga problema sa sirkulasyon at kahirapan sa paghinga. Sa pagkaipit ng ulo niya, nagpakita siya ng mga sintomas tulad ng labis na paglalaway at mga palatandaan ng pagkalito sa isip. Daan-daang tao mula sa iba't ibang larangan ang sumali sa rescue operation, ngunit nagawa ba nilang iligtas siya? Ang insidente ay naganap noong June 2009 in Salt Lake City, Utah, USA. Si John, ang kanyang nakababatang kapatid, at ang ilang mga kaibigan ay nagpasya na bisitahin ang isang kuweba. Dati na nilang ginagalugad ito noong bata pa sila. Ang lugar na ito, na kilala bilang Nati Puti Cave, ay sikat sa mga tunnel nito. Makalipas ang halos 30 minuto, nakarating sila sa isang tunnel na tinatawag na slide passage. Sobrang saya ng grupo doon, ini-enjoy ang hamon ng pagtawid sa makipot na daanan. Gayunpaman, si John at ang kanyang kapatid, nasasabik pa rin, nagpasya na makipagsapalaran sa mas malalim na parte upang galugarin ang isang mas mapanghamong lugar na tinatawag na Birthing Canal. Nakuha ang pangalan ng tunnel na ito dahil ito ay makitid na ang pagtawid dito ay inihahambing sa isang uod na pumipiga sa isang kukun. Makalipas ang halos 20 minuto nang malapit na sila sa kanilang destinasyon, nagkamali si John at pumasok sa isang lugar na hindi napamap. Nang makitang napakasikip ng daanan sa unahan, naging excited siya sa pag-aakalang natagpuan na niya ang birthing canal at may kumpiyansa na nagpatuloy. Habang siya ay lalong naiipit, pinilit niyang sumulong, paniniwalang ang kahirapan ay tanda na siya ay nasa tamang landas. Hanggang sa umabot na siya sa puntong hindi na siya umabante. Doon niya napagtanto na may mali. Ang masaklap pa, hindi na rin siya makagalaw. Nakulong sa 70 degree na anggulo habang nakababa ang ulo. Ilang beses niyang sinubukang gumalaw mag-isa, ngunit walang pakinabang. Nagsimula na siyang sumigaw ng tulong, tawag sa kapatid niyang si Josh. Pumasok si Josh sa daanan at sinubukang hilahin si John gamit ang kanyang mga kamay. Ngunit ang espasyo ay napakasikip at hindi siya makakuha ng sapat na pagkilos. Nang walang ibang choice, bumalik siya upang maghanap ng mas malawak na lugar sa kuweba. At sinubukang gamitin ang kanyang mga paa para hilahin muli si John. Hindi ito gumana. Pagkatapos ng maraming nabigong pagtatangka, pumunta si Josh para humingi ng tulong sa labas. Makalipas ang 3.5 oras, dumating sa pinangyarihan ang isang experienced caver na nagngangalang Sue. Kahit na alam niya ang lugar, inabot pa rin siya ng halos 50 minuto bago makarating kay John dahil sa pagiging komplikado ng tunnel. Nang matagpuan niya si John, sa sobrang pagod nito ay nakatulog na. Ginising siya ni Sue at binigyan ng tubig para mapanatili siyang hydrated. Pagmamasid sa sitwasyon, napagtanto ni Sue na siya ay nasa isang lubhang mapanganib na lugar at ang pagsagip ay magiging napakahirap. Gayunpaman, para pakalmahin siya, nagkunwari siyang kontrolado ang lahat at tiniyak sa kanya na mailalabas siya. Sinubukan ni Sue na gupitin ang maong ni John at lagyan ng langis ang kanyang katawan upang bunutin siya palabas. Ngunit hindi ito gumana. Pagkatapos ay itinali niya ang isang lubid sa kanyang mga paa at sa tulong ng dalawa pa, sinubukan siyang hilahin palabas. Gayunpaman, mali ang anggulo ng lubid na hindi lamang nakabawas sa puwersa ng paghila, ngunit nagdulot din ng malaking injury sa mga paa ni John. Bumalik si Sue sa pasukan ng kuweba para tumawag ng karagdagang reinforcements. Si John ay nakulong sa loob ng 20 metro mula sa pasukan na ginagawang matagal ang pagpasok at paglabas ng mga rescuer. Bukod dito, habang nagpupumiglas siya, mas lalo siyang naipit. Ang ilan ay nagmungkahi ng paggamit ng mga tool upang palawakin ang espasyo sa paligid ni John. Ngunit ito ay maaaring lumikha ng alikabok at mga labi, malubhang nakakaapekto sa kanyang paghinga. Karaniwan, ang maximum na oras para sa isang tao na manatili sa isang head-down na posisyon ay 10 oras. Ngunit si John ay nasa posisyon na ito ng mahigit 10 oras. Hindi maayos ang sirkulasyon ng kanyang dugo. Ang kanyang utak ay masikip at nagsimula siyang magpakita ng mga palatandaan ng pagkalito sa isip tulad ng malabong pananalita at patuloy na paglalaway. Isang walang kwentang ideya ay ang paggamit ng mga pampasabog upang palawakin ang espasyo. Ngunit iyon ay maaaring maging sanhi ng pagbagsak ng kuweba at agad na mapatay si John.